Kung mano-mano ka pa rin gumagawa ng ECB at ACCU sa AutoCAD, real talk, sayang ang oras mo. Sa ilang clicks lang, you can just revise immediately your ECB plus ACCU in your design. Sa video na to, ipapakita ko kung paano ko ba ginagawa ang ECB plus ACCU dynamic blocks para mas mabilis, mas malinis, at mas konting error ang electrical design mo. Hi engineers! Welcome back sa Grid Tech Channel. Ako nga pala si Engineer Julian at dito sa channel na to, itinuturo natin ang mga practical at electrical design systems na makapagpapabilis sa iyong design process. Today, itidemo ko sa inyo kung paano ko ba ginagawa ang ECB at ACCU dynamic blocks at kung saan ito ginagamit. So ito nga pala ang design ng ECB and ACCU dynamic blocks natin. So dito, makikita mo dito ang rating ng ECB, rating ng ACCU, and yung cable size mo. And also, kung saang circuit home run siya. Okay, kapag clinic mo naman, meron lalabas dito na toggle na kapag clinic mo, is lalabas yung different kinds of rating ng ACCU. So for example, 1.0 HP, 1.5 HP, 2.0 HP, 2.5 HP, 3.0 HP, 5.0 HP, 7.5 HP, and 10 HP. Mapapansin nyo, kapag kiniklik nyo yung rating ng ACCU, nagbabago rin yung rating ng circuit breaker and yung cable mo. So dito naman, pagdating sa circuit home run, you can just double click this and may edit mo itong part na to. So for example, to panel P1-05 circuit 5. So yan. So kung excited ka na gumawa nito, tara simulan na natin. First step ng paggawa ng ECB plus ACCU dynamic blocks is gumawa ng gantong drawing. So sa drawing natin na to, merong ECB and ACCU and cable and label ng cable. Okay, pag meron ka ng gantong drawing, pwede na natin siyang gawing dynamic blocks. Okay, command block. Title, GT dash ECB plus ACCU sample. Okay, select pick points. Dito ko nilalagay. Okay. Select object pala. I forgot. Enter. Okay, may object na tayo. May pick points na din. Okay. Okay. Ang next step is dito sa action parameters. So, piliin natin yung visibility. Okay, visibility. Lagay natin dito. Enter. So, ito yung toggle. Ito yung pwede natin mabago-bago yung drawing. Or yung mga text na nakalagay dito sa drawing na to. Okay? So, una muna natin gawin is lagyan siya ng text. So, third step is lagyan ng text ang ECB and ACCU. Okay? Simulan natin sa ACCU. Empty or text. Mtext. Okay. Center natin. Then 1.0 HP ACCU. Okay. Gitna lang natin siya. The next is yung ECB. So, copy. So, lagyan natin dito. So, gawin natin siyang left. Okay. So, para sa 1 HP ACCU is 2080 2 pole 230 volts and NEMA 3R. Okay. Then, sunod naman is yung cable. Copy. So, yan. So, gawin natin siyang right. Okay. So, ang cable natin dito is 3.5x. So, itong 3.5x, guys, pwede nyo naman ito ilagay sa legend. Kaya ko siya ginawang 3.5x para hindi mahaba yung nakalagay dito. So, pwede natin siya ilagay sa legend na 3.5 mm square and 3.5 mm square for the ground and 20 or 15 mm
diameter for the PVC. So, ganun. Pwede yun. So, kompleto na yung text natin. So, ang kulang na lang dito is yung circuit home run. So, pagdating sa circuit home run, para maging editable siya, hindi text yung gagamitin natin. Ang gagamitin natin is yung ATTD or attributes definition. So, dito siya makikita or ATTDef. Okay, enter. So, tag. So, pwede nating ilagay sa tag na label. Okay? Then, ang prompt natin is what home run. Home run na lang. Home run. Okay? Then, default is so, dito pala guys sa default, merong multiple lines and single line. So, ang pipili natin is multiple lines. So, sa multiple lines, click natin to. Dito siya mapupunta. So, to panel P1 dash 05 for example. Okay? So, ibaba na lang natin para okay natin. Then, yung justification niya, gawin natin middle center. Then, annotative. Click natin. Then, okay. Yun. Okay. Ayusin pala natin guys yung yung layer niya. So, ang ginagamit kong layer kasi pagdating sa mga text is itong GTEE text point 25. Okay, ganun din to. So, lahat gawin na natin i-layer natin na maayos para organize yung drawing natin. Alright, meron na tayong text. Ngayon, testingin naman natin. Close block editor. Save the changes. Okay, so dito, hindi lumalabas yung ATT. Kailangan muna natin siyang ATTS. So, para mag-sync yung mga attributes. Select object. Yes. Okay. So, dito hindi maayos yung natin, attributes na nakalagay. Pwede natin i-edit. Block editor. So, ibaba lang natin siya kung medyo lagpas-lagpas siya dun sa cable. Okay? Close. Save changes. So, yan. Bumaba na siya kaunti. So, ibaba pa natin para di masyadong madikit. Okay. Okay. Pwede na to. Maganda na siya. So, ang next natin gagawin is lagyan siya ng attributes. So, nakalagay dito, visibility state 0. So, balik tayo sa block editor. Block editor. Ayan, visibility state 0. So, click natin tong visibility states. Okay? So, i-rename natin siya. 1.0 HP ACCU. Yan. Then, select new. Okay? Then, 1.5 HP ACCU ang next natin. Then, ang pipili natin dito is yung leave visibility of existing objects. Okay? Then, yan. So, nakalagay dito 1.5 HP pero yung mga text natin is naka 1.0 HP. Kaya lalagyan natin siya ng text isa-isa. Una muna natin gagawin is kakopy natin tong ACCU, copy. Then mag-create tayo dito ng reference point para sa text. Yan, reference point. Then makikita nyo dito banda sa right side, make invisible. So click make invisible. Select nyo tong 1.0 HP. Okay, invisible na siya. Ibig sabihin, invisible na siya pagdating sa 1.5 HP. Pero pag sinelect mo yung 1.0, yun, mag-a-appear siya ulit. Okay, nagigets nyo na yung visibility states? Okay, gets nyo na. 1.5 HP, balik tayo dito. Then, yung kinopy natin na 1.0 HP, ibabalik lang natin dito sa ginawa nating reference point. Okay? Para kapag ka nagse-select ka, hindi nagbabago yung position nila. Okay? Ayun. So, sa 1.5 HP, pwede mo na to i-edit. Yun. So, delete mo na tong reference point natin. Then, sunod natin tong ECB. Copy. Okay, create reference point. Okay, make invisible. Then, balik natin ito.
then delete the line, then make it 30 amperes. Okay, yun, simple. Same process dito sa cable. Copy, create reference point, create reference point and make invisible. Okay, then gagawin, return natin to sa natin yung location. Then 5.5 HP. Okay, delete na tong reference point. Then itong label, since editable siya, lagi lang siya nandyan. Hindi na natin siya alisin dyan. Hindi na tayo gagawa ng another text dito. So, tingnan natin. Testingin natin. Close, block editor, save the changes. Okay. So, pag clinic mo siya, lumabas yung toggle. Pag clinic mo yung toggle, ito na siya. 1.5 HP. So, yun. So, dito sa 1.5 HP, pwede mo rin ma-edit tong sa circuit home run. Gawin natin siyang 6. So, yun. So, ganito ang ECB plus ACCU dynamic blocks natin. By the way, engineers, kung gusto nyo rin gamitin ang ganitong system, lahat ng dynamic blocks na gamit ko dito ay part ng Gridtech Electrical Design Templates. Included dito ang ECB and ACCU dynamic blocks, panel boards, lighting and power symbols, organized layers, ready for construction setup. Kung freelance ka, consultant, or nagsisimula pa lang, sobrang laking tipid nito sa oras. Check nyo lang guys yung link sa description. Okay? If nakatulong ang video na to, hit mo naman ang like, subscribe, at share sa kapwa engineers. More practical electrical design tips dito sa Gridtech. See you sa next video. Design smart, engineers!